Sabi niya, kung hindi totoo yung mga sinasabi ko sa'yo, ipatulfo mo ko. At talagang nagtiwala naman kayo. Opo. Bakit ganun kalaki yung tiwala niya dun sa lalaki, kay Mark? Kilala ko yung pamilya niya, tapos ang akala ko, kilala ko rin siya. Alam niyang uuwi ako. Tsaka po, kinakausap niya rin po ang pamilya ko. So, sino po ang magdududa na manloloko po yan? Pati po ang mama ko, alam na mga sinasabi niya sa akin. Ano yung sinasabi niyang dahilan? Bakit hindi niya maibalik yung mga pera o mapakita yung mga titulo? Yung huli pong dinahilan niya sa akin, mayroon daw pong nag-hold na sindikato sa kanya at papatayin na daw po siya. Tapos, bayad daw po siya ng 280. Kailangan tulungan ko daw po siya, kung hindi mawawala daw po lahat. Lumapit sa hashtag ipabitag mo ang isang ginang mula Amerika na si Rosemary Garland, 50 years old. Si Rosemary ay isang negosyante sa bansang Amerika. Sa kanyang kwento, niloko daw siya ng kanyang dating kinakasama na si Mark Lawrence Piorada. Nakilala niya si Mark sa Tondo, Manila at naging kasintahan. Dahil sa tiwala at pagmamahal ni Rosemary kay Mark, sabay daw silang nangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Kaya naman si Rosemary, madalas daw nagpapadala ng pera kay Mark. Hiningian niya po ako ng hulog para sa property ng Boracay na nagkakahalaga na umabot ng 2.7 million at ang isa po ay 1.7 million. Lahat-lahat po ng pera na nakuha niya sa akin ay mahigit kumulang na 6 million. Ngunit mula sa matamis na pagmamahalan, ay napalitan ng pait at galit ang pagsasama ng dalawa. Gusto ko lang po sanang humingi ng tulong sa inyo. Gusto ko po siyang makulong, Sir Ben. Dahil sa ginawa niyo pong panluloko sa akin. Sana po matulungan niyo ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ma'am Rosemary, tanong namin agad doon, nasaan po kayo ngayon? Nasa Pilipinas po ba kayo or nasa ibang bansa? Andito po ako sa Pilipinas ngayon. Okay, pero sa pagkakaintindi namin, ma'am, na palagi kayong out of the country? Out of the country po. Sa US. Po ako, citizen po ako, tapos dual citizen. Dual citizen na siya. So, pabalik-balik lang po kayo dito sa atin. Opo. Ngayon, ang nyo ay, sabi nyo nga po, meron daw pala kayong negosyo din. Ano sa Amerika po? Opo, meron po akong maliit na home care. 7 taon na po akong may business. 31 years na po ako sa ibang bansa. Matanong lang namin, ma'am, ano pong status, ano po ba yung relationship nyo dun sa nirereklamo yung lalaki? Naging magkarelasyon kami noong 2016. Tapos nagkahiwalay kami. Tapos recently kinontak niya lang ulit ako. Like, starting of last year, 2021. Para lang malinaw, ma'am, anong pangalan nung inirereklamo yung dati nyong kasintahan? Mark Lawrence Pioroda po, alias Makmak. So in between those years po, nung period na yon, wala po kayong communication? Yung 2017? Nag-communicate po siya, pero yung hello lang, hi, ganyan. Pero hindi po talaga. Ito lang yung last year na nag-try na ulit siyang maging kami. Yung pong sinasabing nakuha kong pera sa inyo, kailan po nangyari yun? Mag-iisang taon na po yun na nag-umpisa po kasi kami na nag-offer po siya sa akin na magtayo kami ng yung pong online sabong. Nung start ito ng mga June last year po. So bali po, nung maghiwalay po kayo ng 2017, tinawagan niya kayo ng 2021 for business partnership po. Opo. Dati niyo na po ba siyang kakilala? Matagal ko na po siyang kilala kasi po bumalik ako dito ng 2006. Pero nakilala ko po siya mga 2007. Tama ba ako, Ma'am Rosemary? Kapit-bahay niyo po siya sa Tondo, Manila? Hindi po. Doon po siya sa kabilang kanto. So, kabarangay? Kabarangay po. Ayan. Kabarangay. So, personal niyong kakilala talaga. Hindi lang yung sa online nagkita, online nag-meet, walang ganon. Personal mong kilala tong si Mark. Opo. Yung kapatid niya po, dati kong kaibigan. Matanong lang namin, ma'am, bakit po kayo nagtiwala? Kasi may listahan kami dito, ma'am. Malalaking halaga ng pera, Sir Benji, yung naipadala mo dito sa taong to, kay Mark.
Bukod, ang sinasabi mo kasi sa amin, on and off yung relationship ninyo. Pero ang sa listahan namin, may 6 million, may 500,000, may 2.4 million. Yung total na po yun lahat, yung almost 6 million. Pero breakdown po yung mga 500,000 breakdown. Okay. Bakit ganun kalaki yung tiwala niyo dun sa lalaki, kay Mark? Kasi nga po, kilala ko yung pamilya niya, tapos ang akala ko, kilala ko rin siya. Dahil magaling po siyang mag-ano sa akin na, yung kasi binubuo ko yung pangarap ko po na na magkaroon ng bahay sa Boracay. Doon niya ako na meron daw siyang mga kakilala na merong property sa Boracay. Ito po bang video na to, ma'am, na may parang construction ongoing sa Boracay po ito? Yan yung pinakita niya po sa... Pero may Anyway. kasiguraduhan ka ba rito, Ma'am Rosemary, na yung perang pinadala mo, ayan nga, pinapatayo niya yung bahay, nasa inyo yan? Sabi niya po, yung... Hindi pa po yan pinapatayo. Sabi niya pinabakuran lang para yung hindi maanuhan. Kasi Maskwatan. Yung titulo. Sabi nyo nga, nung una, on and off po kayong nakakabiya, hindi man lang nyo tinangka nung nagbakasyon kayo dito, pinuntahan yung property nyo yan sa Boracay? Personal na silipin, kung totoo, parang ganun, ma'am. Di ba po nag-pandemic Yeah, po. May business po ako, hindi ko po basta-basta pwedeng iwanan. Ngayon lang po ako dumating, ang sabi niya sa akin, pagdating ko, okay na daw po lahat ng titulo niyan. Pupunta na lang kami ng Boracay. Oh. Ngayon, kontak ko siya, hindi niya na ako... Ayun. So gusto niyo sanang puntahan itong property nito ngayon para at least man lang, di ba? Magkano yung property na po yung dyan sa Boracay yun? Kung may tanong Kasi lang po mukhang namin. malaki, Sir Benji, no? Ang sinabi niya ang presyo po niyan, mula nung na hinuhulugan namin yan, 2.7 million daw binigay. 250 square. Oh, malaki Yun ang nga po. sabi. No? Pero mukhang mura sa 2 million kung ganun kalaki. Kailan niyo huli siya na huling pag-uusap niyo nitong si Si Mark. Ngayon, nagme-message pa po siya hanggang ngayon sa akin. Okay. Anong sabi po? Makaawa po. Na? Na wag ko siyang dito. Wag mo siyang ipabitag. Opo. Bakit daw po? Ewan ko po sa kanya, natatakot po siya. Naku, hindi naman kami nakakatakot ni Sir Benji. May ginawa kasing kasalanan. Ano? Una po kasi na hindi daw po siya natatakot. Ipatulfo ko siya. Sabi niya, kung hindi totoo yung mga sinasabi ko sa'yo, ipatulfo mo ko. Dalawa po yung lupa sa Boracay. May isa pa siyang sinabing 100 or 150 square meter. Okay. Na 1.7 yun. So, dalawang lupa po iyon. Okay. Na niya sa akin na pag uwi ko ngayon, ayos na po yung mga dokumento na yung titulo na lang pipirmahan ko. Ano pa yung iba? Ano pa yung iba bukod sa Boracay? Dalawang, isang online sabong, isang pitmaster, isang online baccarat po. Kasi, Naku, puro ano puro to, no? ano. Sugal ho. Hindi ko kayo nagduda na maaring, kasi syempre, may regulation no dito, lalo na Yes. yung online sabong, naging controversial po ito nung ito lang lately, no? At hindi ho kayo nagduda. hindi, Ma'am Rose? last year kasi, marami naman po akong kilala na nandito. Actually, may kaibigan po ako sa Amerika na nag-ano din po siya sa akin, nag-offer na yung pinsan niya raw, merong master agent daw po ng online sabong. So, kaya niya akong Mag-invest. mag-partnership, mamuhunan. Tapos naikwento ko siya dyan kay Macmac. Tapos sabi niya, bakit hindi na lang tayo ang gumawa nun? Pumayag ka naman, ma'am. Kasi Opo, kasi nag-interesado na siya. Pag-aakala ko Bukod dun sa mga business deals nyo, ma'am, meron kaming nakikita ritong mga material na bagay na mukhang mamahalin din, Sir Benji. Ano po ba tong mga material na bagay na ibinigay nyo ba to or para ba din to sa business nyo? meron po siyang nung tumawag siya sa akin ng October, ang sabi niya sa akin, may kinita daw kami dun sa online baccarat. Sabi niya sa akin, yun ang sabi niya. Ngayon, dagdagan ko daw kasi may tutubusin daw siyang sasakyan na sinanla ng kumpare niya na na tutubusin kaysa daw marimata. So, hiningian niya ako ng mahigit 150 pandagdag daw para matubos yung kotse na yon. Anong kotse to, ma'am? Kulay itim na Navara. So, kanino tong Navara na to? Technically, sa kanya, sa'yo, o nakasanla? Siya po yung
dapat na bumili niyan. Sabi niya sa akin, pag uwi ko, ipapalipat niya sa akin yung pangalan niyan. Tsaka po sa akin daw yan, kaya kuhain na namin yung sasakyan. Yan po ang mga sinabi niya sa akin. At talagang nagtiwala naman kayo. Opo. Kasi po, alam niyang uuwi ako. Tsaka po, kinakausap niya rin po ang pamilya ko. So, sino po ang magdududa na manloloko po yan? Pati po ang mama ko, alam na mga sinasabi niya sa akin. Kaya mo ba na pinagbigyan o sinuport itong request ni Makmak dahil sa meron kang naipangako sa kanya hindi natupad? Ganun ba yung naging feeling mo na para hindi ho? Talagang Wala business po. lang. Wala po. Parang umasa lang po ako na matutulungan niya ako dahil sa mga pananalita niya na malaki kita sa ganito, which is totoo pong naririnig ko naman sa kaibigan ko na maraming, tsaka gusto ko na nga rin po sanang makapag-ipon at bumalik na rito. Matanong lang namin, Ma'am Rosemary, paano mo pinapadala yung pera? Through remittance po. Remittance, okay. Diretso yung pera sa kanya o may dumadaan sa pamilya mo, inaabot? Meron din pong dalawang beses na, 2 o 3 Padala. beses na dumaan sa pamilya ko. Okay. Pero mostly, diretso sa bank account niya. Ay, sa remittance. Money remittance, pinipick up niya po. Ano yung sinasabi niyang dahilan? Bakit hindi niya maibalik yung mga pera o yung mapakita yung mga titulo? Anong dahilan daw? Yung huli pong dinahilan niya sa akin, mayroon daw pong nag-hold na sindikato sa kanya at papatayin na daw po siya. Tapos, bayad daw po siya ng 280. Kailangan tulungan ko daw po siya. Kung hindi, mawawala daw po lahat. Ito po yung number ni Mark Lawrence Roda. Siya po yung inirereklamo ni Madam Rosemary Garland. Allegedly, may mga asunto siya. Ayan, cannot be reached na. Ma'am Rosemary, balikan ka lang namin. Alam mo ba kung saan makikita si Mark? Kung nasaan ngayon? Ayun, nasa Bulacan siya ngayon sa pagkaalam ko, Malolo, Plaridel. Alam niyo po kung saan sa Plaridel? Lagundi daw po. Ano bang feeling mo? Tumakas, nagtatago, iniiwasan ka? Niiwasan po ako. Ano bang nagawa mo na? Tsaka anong gusto mong mangyari? Anong hinihingi mong tulong sa bitag? Gusto ko lang pong makasuhan siya. Wala na ba tayong panahon para mag-usap? May ganong tayo option O natapos mo na yung pag-uusap na yon? Tapos na po kasi may mga napag-alaman na po ako na nag-try siyang yung mga pinagkakautangan niya, binayaran niya lang kahapon Ako kahit 5 parang wala siyang gustong ibalik. So tapos na po yung may marami pa po siyang sinasabi na tungkol sa akin. So kaso na talaga, pagkakaso na ang gusto mong gawin? Opo. Mayroon na po ba kayong initial na ginawang legal na hakbang, Ma'am Rosemary? Ma'am Rosemary? Wala pa po. Magandang umaga po, Colonel Brian Dexter Andulan, sir. Magandang tanghali po, Sir Ben. Colonel, Naka-live po tayo. live po tayo ngayon. Nasa linya po yung isa nating humingi ng legal help o assistance. Ano mo ba siguro magtatanong lang kami sa proseso. Taga Maynila po sila, kapwa mga taga Tondo. Una inalok ng mga business partnership sila, pero parang parang na-modus sa Colonel. Okay. Sabi niya, paano kaya makakapagsampa ito ng kaso? Ano ang una niyang dapat niyang gawin, Colonel? Hello, Ma'am Rosemary. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Yes, Ma'am. Sa CIDG Manila po to, Ma'am. Ako po yung hepe. Ma'am, matanong ko lang po kung kahit verbally, nag-ano na po ba kayo ng demand letter o Wala pa po. may mga proof kayo na nagbigay kayo ng resibo o something sa kanya, Ma'am? Yung nabigay nyo na pera o for the investment, Ma'am? Marami po. Marami. Okay, Ma'am. Paki-secure nyo yan. Lalong-lalo na po, meron bang kayong pinag-abutan o yung sa mga witnesses? Kumbaga, may inutusan kayo na, ilaglag mo yan dito sa subject natin. Opo. Meron, Ma'am. 2 po. Yes, opo. So, okay, Ma'am. I-clarify ko rin, i-clear ko, hindi to inutang niya, Ma'am. Hindi usapang investment ito, hindi to utang.
Nako. Ma'am, pasok to sa ano, no? Yung sa revised penal code natin, yung estafa 315 Nako, by stapa. misappropriation. Kasi kung meron kayong usapan na i-invest, so ayun po ma'am, pwede po ito. Ngayon, kung makipag-coordinate po kayo dito sa office namin sa Manila, to further assess the case, ma'am. So sa nakikita ko, yung sa mga tanong ko kanina, na-meet na natin yung ano ma'am yung Requirement. yung mga requirements nung sasampa natin. Yun. Opo. Pag-add ko lang kasi, nung sinabi niya yung titulo na hindi daw ma-release, kailangan daw kaming maglagay dun sa City Hall ng ano, na hiningian niya pa ako ng pera doon. Kasama yun sa mga... Lahat to, sabihin niyo po yan kay Colonel. Pupunta po kayo doon, ma'am, ha? Sasamahan kayo ng bitag. Ha? Opo, ma'am. So, ang gagawin po namin, Colonel, una sa lahat, dahil handa naman pong pumunta po dyan si Ma'am Rosemary, sasamahan po namin para properly documented, sir, and from there, makakagawa po tayo ng tamang hakbang para itong si Mark Lawrence Pio Roda, ayaw makipag-usap na raw po. May mga text messages, makikita naman daw niyo mula sa pagbabanta ba o mga di makita niyo rin po yun, Colonel, at ma-assess Yes, sir. niyo dito po Yes, kay sir. ma'am, dito sa ating complainant. Sige Yes, po. yes, sir. Oo. Ma'am, ano rin din, sir, advice para naman, yung lahat ng proof na nagbigay ng pera, receipts, pakidala na rin po, sir, pati yung mga conversation and all, pati yung witness, sir, para makuha Opo, natin ng affidavit, just in case po, sir. Para Oo. mapabilis natin yung, sir, yung file nung kaso. Sige. mga Ma'am, certain ako mismo, ma'am. Ako mismo po ang... Personal sa kang inyo. tutulungan, Rosemary. Ayan. Sige, salamat po, sir. Salamat, in the name sir. of public service, sir. Dito lang po yung Team CIDG po. Ayun. Ano masasabi niyo po ngayon? Ano po nararamdaman niyo na ho ngayon? Kahit paano. Naiiyak po ako Ay, wag kasi mo. may aksyonan kasi pinaramdam niya po sa akin na wala akong magagawa. Sige. Relax At lang least, kayo, relax lang, nakakatawa Ma'am na si Rosemary. Mamo. Nakakatawa na. Tatawagan po namin kayo ulit. Sasamahan namin kayo sa CIDG. Okay po? Salamat Huwag po. kayo mag-alala. Colonel Andugan, salamat din po ng marami. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. #Ipabitag mo.